Sa araw-araw kong pagpasok sa trabaho, bukod sa pagtulog, nanunood lang ako ng mga palabas at naglalaro. Pero sa kabila nito, hindi ako sinisante ng boss ko. Sa halip, kasama pa ang buong kumpanya. Sinimulan nila akong sambahin na parang isang Diyos. Dahil lang mula pagkabata, bukod sa pagiging sobrang gwapo, at sa pagkakaroon ng sobrang swerte, wala na talaga akong ibang silbi. Madalas akong naiilang dahil dito. Noong nasa elementarya ako, lagi akong nakakapulot ng pera. Sa umaga, bibigyan ako ni mama ng 5 piso. Pagdating ng gabi, nakakapag-uwi ako ng 100. Dahil doon, tumigil na sa pagtatrabaho si mama, at araw-araw niya akong isinasama para mamulot ng pera. Dahil dito, napabayan ko ng husto ang aking pag-aaral. Ngunit, noong high school entrance exam, lahat ng mga estudyante sa paligid ko ay may lihim na pagtingin sa akin. Mga babaeng top student sila. Sa lahat ng exam, todo bigay sila sa pagpasa ng sagot sa akin. At matagumpay nila akong naipasok sa pinakamagaling na high school sa syudad. Noong nasa high school naman ako, ang mga grado ko ay napakababa pa rin. Ngunit, isang araw bago ang college entrance exam, nanaginip ako, napanaginipan ko ang test paper sa Filipino, Math, at English at Science na lumulutang-lutang sa harap ko. Hatang gising at hatang tulog. Kinopya ko ng pabalang ang mga test paper. Pagkatapos ay pinasagutan ko ito sa isang babaeng top student. Nang lumabas ang resulta, ang score ko ay 666 na puntos. Muntik na akong maging top-notcher ng aming probinsya. Sobrang takot ko noong mga oras na iyon. Para kasing isang milagro ang nangyari. Nang malaman ng mga kaklase at guro ko ang score ko, lahat sila ay natulala. Binitiwan din ni Papa ang hawak niyang sinturon na gawa sa balat. At tiningnan niya ako ng may halong pagtataka sa mukha. Hindi ko akalain na isa ka palang henyo. Ang galing mong magtago sa lahat ng mga taon na ito, ha? Pagkatapos noon, natanggap ako sa Jinghai University, isa sa top 5 na universidad sa bansa. At nakatanggap pa ako ng 200,000 pisong scholarship mula sa gobyerno. Nagpalutang-lutang lang ako hanggang sa umabot ako sa 3rd year para sa job fair. Sa totoo lang, base sa mga grado ko sa major subjects ko, dapat walang kumpanyang magkaka-interes sa akin. Linano ko ng pagkatapos kong mag-aral sa universidad. Pamanahin ko na lang ang babuyan ni Papa, kasama pa ang 50 ektaryang lupain. Ngunit isang araw, nakilala ko ang isang napakamapamahiing boss na si Zhang Feng. Noong mga oras na yun, sa sobrang dami ng tao sa kantina, agad niya akong napansin. Maayos ang kanyang pananamit, formang-forma na parang isang big boss. May kasama pa siyang isang monghe na nakasuot ng kasaya. Kusang lumapit silang dalawa at umupo sa tapat ko. Pinakilala niya sa akin ang kanyang kumpanya, ang Changqi Excavator Manufacturing Co., Limited. Ito ay nasa ilalim ng heavy industry manufacturing. Gumagawa sila ng mga excavator. Hindi na makapaghintay si Zhang Feng at hiningi ang aking birth chart. Naguluhan ako ng husto. Hindi ba't dapat resume muna ang tinitingnan sa isang interview? Pero hindi ko na lang gaanong inisip. At ibinigay ko na lang sa kanila ang hinihingi nila. Pagkatapos tingnan ng matabang monghe sa tabi ni Zhang Feng ang birth chart ko. At pagkatapos niyang magkwenta gamit ang kanyang mga daliri, bigla niyang hinampes ang mesa. Siya na nga, siya na talaga. Napakalakas ng boses ng matabang monghe. Kaya napatingin tuloy sa amin ang maraming estudyante. Agad akong tumayo at malakas na itinanggi. Hindi ako yun. Hindi ako si Neza. Hindi maitago ang sobrang tuwa sa mukha ni Zhang Feng. Inalok niya ako ng napakataas na sahod. Bibigyan pa raw niya ako ng 50,000 yuan bilang settling-in fee. Walang pag-aalinlangan ko siyang tinanggihan. Inisip ko lang na may masama silang balak. Pero, minaliit ko ang determinasyon ni Zhang Feng. Hindi lang niya ako araw-araw na inaabangan sa labas ng dormitoryo ko. Sinisiksik pa niya ang sandamakmak na pera sa mga bulsa ko. At ang mas matindi, isinama pa niya si Papa. Sa huli, dahil sa banta ng sinturong Sepwolves ni Papa, pumayag na akong sumali sa kumpanya ni Zhang Feng. At ang naging posisyon ko ay isang bagong imbentong posisyon ni Zhang Feng para sa akin, Sales Department Contract Signing Reception Clerk. Ka-level ng isang supervisor, 30,000 buwan ng sahod, plus komisyon, 6 na insurance, 2 pondo. Hindi kailangang mag-time in, flexible ang oras ng trabaho. Mga pogi, kumpleto na ba tayo? Boss, kumpleto na po ang lahat ng taga-sales department. Ayun natutulog doon. Puntahan mo at lagyan ng jacket ang ating mascot. Huwag mong hayaang ginawin yan sa pagtulog. Meeting ng sales department ngayon. May 3 akong bagay na i-announce. Itong una, kahapon, may isang tao na pumirma ng kontrata sa kliyente sa isang foot massage parlor. Na hindi isinama si Xu Yiling. Dahil sa kamalasan, nasaktuhan sila ng anti-vice raid. Yung malaking kliyente, nakakulong pa rin sa presinto. Hindi na kailangang isipin, siguradong bagsak na ang deal na yun. Liu Shan, tarantado ka. Tumayo ka at magpaliwanag sa harap ng lahat. Magpaliwanag sa harap ng lahat. Kagalang-galang na boss, mga kagalang-galang na kasamahan sa sales department. Kagalang-galang na Kuya Yiling. Sorry po, kahapon, nagmamadali po kasi ako. Nakalimutan kong tawagan si Kuya Yiling para kontrolin ang sitwasyon. Kaya naman nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari sa pagpirma ng deal.
Nangangako po ako, hindi na ito mauulit. Sige, maupo ka na. Huwag na sanang maulit, ha? Dapat ninyong tandaan maigi, basta't nakikipagnegosasyon o pumipirma ng kontrata. Kailangan isama si Shu Yiling. Ngayon, i-announce ko na ang pangalawang bagay. Ang negosyo ng kumpanya natin ay palakas ng palakas. Na-assign ko na ang kasalukuyang sales director na si Li Xiang sa ibang bansa para palawakin ang ating negosyo. At para naman sa posisyon niya bilang sales director, pansamantala itong pupunan ng bagong sultan na si Zhao Bokheng. Palakpakan po natin para salubungin si sales director Zhao. Ako si Zhao Bokheng. Nagtapos sa 1985 university at 3 taon na ang nakalipas nang mag-aral ako sa Amerika para kumuha ng master's degree sa business analytics. Naniniwala ako na sa ilalim ng aking pamumuno, ang sales department, mas gaganda pa ang ating performance. Nakakatawa talaga, mukhang hindi marunong rumespeto ang mga empleyado ng kumpanya ninyo. Oy, palakpakan naman dyan. Mukhang hindi pa kayo masyadong kumbinsido sa akin. Pero huwag kayong mag-alala, patutunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng aking performance para palakpakan ninyo ako. Ngayon, i-aanonsyo ko na ang pangatlong bagay. Kamakailan lang, tumataas ang presyon at blood sugar ko. Kailangan kong pumunta sa kabundukan para mag-meditate at mag-ayuno ng mga 1 buwan. Sa mga panahong iyon, maaaring naka-off ang cellphone ko. Lahat ng gawain sa sales department ay ipapamahala ko ng buo kay Director Zhao. Tapos na ang meeting. Kuya Yiling, libre kita ng milk tea. Ang sarap kaya nitong Hshangbao mo milk tea. Salamat. Oo nga pala, anong sinabi ng boss sa meeting kaninang umaga? Tulog ako buong oras, hindi ko narinig ng malinaw. May sinabi siyang 3 bagay. 3 bagay, ang dami naman. Oo, yung una, pinagalitan ako. Tuong huling nag-entertain ako ng client, hindi kita isinama. Ayun, na-raid yung pinuntahan naming spa. Big client pa naman yung kasama. Kulong pa rin siya hanggang ngayon. Yung pangalawa, may bagong sales department director. At ang pangatlo naman, pupunta ang boss sa kabundukan para mag-ayuno ng 1 buwan. Anong pangalan ng bagong sales director? Parang Zhao ang apelyido. Zhao ano nga ba yun? Ang pangalan ay Zhao Bucheng. Hindi nga, ang pangalan na yan. Ewan ko ba kung anong iniisip ng boss. Naghanap pa talaga ng taong may ganyang kamalas na pangalan para maging sales director. Ang Bucheng, di ba ang ibig sabihin niyan ay bigo? Pakiramdam ko, kokontrahin ng taong to. Ang kakayahan mong mangakit ng swerte, Kuya Yiling. Kuya Yiling, kailangan mong lumayo sa taong yan. Sa tingin ko rin, hindi maganda yung pangalan na yan. Di ba sinabi sa meeting na may master's degree siya mula sa Massachusetts? Ah, galing pala sa abroad. Anong pagong-pagong yan? Kahit pa yung dambuhalang pagong sa alamat ang dumating dito. Bali wala pa rin siya sa paningin ko. Si Kuya Yiling lang ang kinikilala ko. Si Kuya Yiling lang ang makakapagpayaman sa atin. Noong meeting kanina, sinuri kong mabuti ang pagmumukha ni Zhao Bokheng. Ang tallest ng nguso ng gagawang yun at parang unggoy ang pisngi. Hindi mukhang mabuting tao. Ah, hoy, tumahimik muna kayo. Nandyan na si boss. Bakit ka nanonood ng movie sa oras ng trabaho? Kasi wala akong ginagawa. Ako ang nagbigay ng permiso kay Shu Yiling na manood ng movie habang nasa trabaho. Nga pala, boss, narinig ko aalis ka na raw. Saan ka pupunta? Tingnan mo tong tiyan ko. Parang buntis ako sa kambal. Sabi ng doktor, kapag hindi pa ako nagbawas ng timbang, pagdating ng araw na ipapa-cremate na ako, kailangan pa raw akong hatiin sa 2 para lang magkasya doon. Gaano po katagal yung pagfa-fasting ninyo? Siguro 1 buwan, pero nangako ka sa akin nung 1 araw. Sabi mo dadalhin mo ko sa Boracay para mag-party kasama mga batang modelo. Pwede pa rin naman tayong pumunta pagkatapos kong mag-fasting. Oh, sa'yo na to. Ituring mo na lang yan na parusa ko sa hindi pagtupad sa pangako ko. Salamat, boss. Yiling, siya nga pala ang bagong sales department director, si Zhao Bokheng. Zhao Bokheng, Director Zhao. Siya naman si Shu Yiling, ang clerk natin sa sales department para sa contract signing at reception. Magpakilala kayo sa isa't isa. Grabe, ang taas ng tingin ni boss sa taong to. Hindi kaya anak to ni boss sa labas. Kumusta, Shu? Yiling, sa mga araw na wala ako sa kumpanya, ang sales performance ng department, sa'yo ko inaasahan. Opo, makakaasa kayo. Anong ibig sabihin nun? Sa kanya iaasa ang performance ng sales department. Di ba dapat sa akin niya iasa yun? Ako ang sales director dito. Kuya Yiling, magkano ba talaga ang laman ng red envelope na binigay sa'yo ni boss? 20,000. Halos 1 buwang sahod ko na yan. Ang bait talaga ni boss kay Yiling. Ang swerte naman, si Kuya Yiling kasi ang lucky charm ng sales department natin. Siyempre, kailangang alagaan siya ni boss. Hehe, Kuya Yiling, may oras ka ba mamayang hapon? May blind date ako mamayang hapon. Bakit hindi mo na lang i-reschedule yung kliyente mo? Bukas ng umaga, libre ako.
Hindi na yata pwede bukas. Pinatanong ko na sa kaibigan ko sa detention center. Yung kliyente na nakulong, lalabas na mamayang hapon. Balak kong abangan siya sa labas ng presinto. Para makausap siya ng personal at makapagpaliwanag. At para makuha ang pag-unawa niya. Pakiramdam ko, ito na ang huling pagkakataon ko. Kuya Yilin, tulungan mo na ako, please. Kapag na-close ko ang deal na to, ako na ang top seller ngayong buwan. Kuya Yilin, wag mo siyang pansinin. Palagi na lang top seller yang isang yan. Hayaan mo naman siyang magpahinga ngayon. Kuya Yilin, kahapon, kinausap niya yung kliyente nang hindi ka kasama. Malinaw na hindi siya naniniwala sa swerteng dala mo. Dapat parusahan mo siya dahil dyan. Hoy, ano bang gulo na ginagawa nyo? Malaking deal to ng 100 unit ng excavator. Kapag nakuha ko to, may balato kayo sa akin. Pero may blind date talaga ako mamayang hapon. Seryoso ako, anong blind date naman yan? Sa forma mong yan, ang dami-daming babae na pagpipilian mo. Sige na, kung kailangan, ako na ang hahanap para sa'yo. Sino naman? Ay, nadulas lang ako. Anong masasabi mo kay Gia? Sa tingin ko, bagay kayong dalawa. Kung hindi ka tatanggi, ako na ang magiging matchmaker nyo. Leche ka, wala kang preno sa bibig mo. Ay, nako, paring Leo, hindi talaga ako libre mamayang hapon. Kailangan kong makipagkita sa babaeng yun. Ito yung inassign sa akin ng boss noong nakaraang araw. Kung hindi ko siya sisiputin, mahirap nang ipaliwanag. Sino ba yung babaeng yun? Yiling, huwag mong sabihing anak siya ng boss natin. Sikreto, patay na, wala na. Ang malaki kong order para sa 100 excavator. 6 na buwan ko ring tinrabaho ang deal na yan. Hay, ang tanga-tanga ko. Gusto mo bang hiramin muna itong cactus ko? Itong cactus na to ay ako mismo ang nagpalaki. Ayon sa mga kasamahan natin. Itong cactus na to ay pampaswerte rin. Kapag may ilang kasamahan kaming kailangang makipagkita sa mga kliyente ng sabay-sabay. At hindi ako makapunta, dyan na pumapasok sa eksena ang cactus. Nagsisilbi itong kapalit ko. May isa pang kasamahan kaming nag-analisa. Na kapag nakipagkita ka sa kliyente habang hawak-hawak ang cactus, umaabot sa 80% ang tsansang makuha mo ang deal. Kahit hindi nito matatalo ang sarili kong 79% success rate. Masasabi kong epektibo na rin ito. At saka, may isa pang kasabihan ang mga kasamahan namin dito. Kapag sabay kaming lumabas ng cactus ko, madalas ay may isang napakalupit na eksenang nangyayari. Umaapaw ang order, yung kliyente na 10 excavator lang sana ang bibilhin. Pagdating sa pirmahan ng kontrata, nagdadagdag pa yan at nagiging 20. O kung minsan, 30 pa nga. Ang tawag ng mga katrabaho namin sa diskarteng ito ay ang pagsasanib ng tao at cactus. Pero, ang pagsasanib ng tao at cactus na yan, ay hindi dapat ginagamit maliban na lang kung talagang kinakailangan. Dahil kapag ginamit mo na ang ultimate move na to, ang kakayahan mong mangakit ng swerte ay magkakaroon ng ilang araw na cooldown. Sige, pwede na rin yan. Ang makita ang cactus ay parang ako na rin ang nakita mo. Kuya Yilin, aalis na ako. Hintayin mo ang magandang balita ko.